And I request everyone to please stand up for giving reverence for the reading of the Word of God this morning. Psalms 116, verse 12. Alright. So continue to pray for my wife. Nalalapit na pa. Sabi ko, huwag muna kayo, mag-preach muna ako. Pero huli, mga ilang araw. Kasi nung may AC kasi Sunday ng anak. May gate bago mag-service ng anak. So tumupo kami sa line, mga 8:15. Sama ko si Pastor Samuel, hindi ko si Pastor Samuel. Balik dito, nag-preach muna ako. Another mag-preach. Balik ako doon, kasama ko mga kailan ko. Then sa hapon, may gawain pa ng hapon, kanta tayo ng hapon, kung naalala ninyo. Kaya sabi ko muna Sunday. So kung naalala na Sunday, tutuloy ni Brother Cleo dito. Amen. Para na siya magsabi-sabi kung dahil sabihin niya. But anyway, kapaman ko. Amen? Okay, Psalms 116 verse 12. Basahin natin ang sabay-sabay. In Psalms 116 verse 12, ready, you begin. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Isang katanungan, amen? Isang katanungan. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po ng marami. Help us, Lord, as we study your word. Sige po kami ng karunungan. Kami po wala pong magagawa kung kami hindi po aasa po sa inyo. Nawa ang bawat ipapangaral po paalala at kalakasan po namin to realize in our lives, Panginoon, sa lahat ng biyaya po natin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. You now take your seat. Okay. So muli, magandang umaga po sa ating lahat. Amen. And of course, good to see Brother Richard. Amen. Nagigit kumila mo lang. Kasi kaya wala siya ko, baka hindi naman nakakadalo pa ako nila. Nagigit kumila. Salamat sa Panginoon. And also si Steros, good to see si Steros. Namiss ka namin Sunday. Namiss natin dito. Sister Nancy. Si Princess, magaling si Princess. Kasi parang wala yan ng mga diba? Salamat sa Panginoon. Amen? So, Sister Nancy ay kahit saan nakakapunta, magulat na lang tayo. Magulat na sa Taguig. Taguig ba yun? Salamat po sa kayo. Masama po namin kayo. Amen? Also, Esther Maggie, kami po yung naging kiramay po sa inyo. Sa pagkawala ng inyong aso. At kanyang aso ay pinag-usapan pa lang kahapon. Nagtatanong na siya ng sako. Bakit? Yung aso ko niya, di na talaga makatayo. By pag-uwi na, wala na talaga. Patay na talaga. May sarang aso niya si Rob, pwede niyong iuwi. Pili lang kayo. Amen. Salamat sa Panginoon. Si Cleo, wala dito. May sakit yata si Cleo. May laman si Cleo. So, pag-pray po. Pag-pray po natin. Amen? At salamat sa Panginoon. At okay. Tayo mag-aral po ng salita ng Diyos. So, sabi po dyan sa Psalms 116 verse 12, kung inyo pong babasahin mabuti. Sabi ni David dyan, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Isang katanungan. Amen mga kapatid? Isang katanungan, isang tanong na hindi niyo tinatanong sa iba, isang tanong na hindi niyo tinatanong sa katabi niya o sa kasama niya. It is a personal question. Sabi niya, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Huwag muna natin isipin yung kabutihan ng Diyos sa iba. Sabi ni David, hindi ko ito tinatanong sa iba. Hindi ko muna tinatanong kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Hindi ko muna tinatanong gaano kabuti ang Diyos sa buhay nila. But I am asking kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ko. Kaya sabi niya, isang katanungan, it is a personal question and also it is a practical question. Amen? Okay, practical. Tama, sa ibang tao nga, pag mabuti yung tao sa'yo, nag-isip ka, paano ka makaganti ng kabutihan. Tama? Yung mga kaibigan natin, pag sila yung nagkakagawa ng kabutihan sa atin, minsan, naiisip natin, paano natin sila magantihan kapag tayo naman ang mayroon. Sa mga kakilala natin, kung paano sa panahon na natutulungan tayo, minsan, kapag tayo naman ang mayroon, nag-iisip tayo, kung paano naman tayo makabawi. Tama mga kapatid? And how much more, kung yun ilalagay natin yung sitwasyon ni David sa buhay natin sa Panginoon. Tama?
Kaya napaganda ng mga awit kanina, tama mga kapatid? So it is also a practical question, and also makikita natin, it is also, mga kapatid, a promise question. Hindi lang siya nagtanong na, ano yung may gaganti ko? Kundi isang katanungan na iniisip niya. Sabi niya, what shall I render? The word render, promise. Pangako, may babalik, may susuli, may gaganti sa lahat ng kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Have you ever, mga kapatid, kind of question like David, na sa lahat ng kabutihan ng Diyos sa buhay ko, naisip mo ba, paano ako makasuli sa Panginoon? Kaya na yung sumunod na verse, in verse 13, the greatest reason kung bakit sinabi niya doon, sabi niya, I will take the cup of what? Of what salvation? Amen? And call upon the name of the Lord. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. Kaya sabi niya sa verse 13, I will take the cup of salvation. The very reason, after ma-realize ni David lahat ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay, the only reason na kanya pong pinangangahawakan para masulihan lahat ng kabutihan ng Diyos sa kanya is yung alam niya sa sarili niya, niligtas siya ng Panginoon. Kaya tayo mananampalataya, kung wala tayong ganung desire, baka hindi pa tayo niligtas ng Diyos. Because I believe, if you are a child of God, you are always thinking, mga kapatid, paano ka makabawi sa Panginoon? Amen? Paano tayo makabawi sa Diyos? Could you imagine, katulad ng mga pinag-aaralan natin sa Sunday school, hindi tayo karapat-dapat, makasalanan tayo, pupunta tayo ng impyerno, pero nung tayo na ipanganak na muli ng Diyos, doon nagsimula lahat ang bago sa buhay natin. Amen? Eh kung hindi ka paligtas ngayon, baka sugalero ka pa. Eh kung hindi ka paligtas ngayon, baka adik ka pa. Eh kung hindi ka paligtas ngayon, baka pasagulero ka pa. Tama mga kapatid? Eh kung hindi ka Kristyano ngayon, anong klaseng buhay meron sa atin? Baka problema tayo sa bahay, problema tayo sa barangay, problema tayo sa lipunan natin. Amen mga kapatid? Pero could you imagine, niligtas ka ng Panginoon. And now, think about your life now than the life na dati meron ka. Amen mga kapatid? At isipin mo, bakit nakarating ka ngayon kung ano meron ka ngayon? Hindi ba dahil sa Panginoon? Amen mga kapatid? Kaya rito sabi David, mga kapatid, hindi niya muna sinasabi, hindi niya muna tinatanong gano'ng mabuti ang Diyos. Kasi naniniwala ko, all of us, mabuti ang Diyos. Wala akong favoritism sa Diyos. Hindi ako paborito ng Diyos kasi akong pastor dito. Amen mga kapatid? Lahat tayo paborito ng Diyos. Lahat tayo pantay-pantay sa Diyos. Lahat tayo patas sa harapan ng Panginoon. Tama mga kapatid? Kaya all of us, I believe, nagkakasundo-sundo tayo when it comes to the goodness of God, yung kabutihan ng Diyos, pare-pares lang sa atin. Kaya ito ang tanong ni David, sabi niya, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Hindi ko muna iniisip yung ibang tao. Amen? Alam niyo, bago natin isipin ang ibang tao kung gaano mabuti ang Diyos, talaga mabuti ang Diyos. Tama? Pero isipin din natin, sa akin kaya, napakabuti ng Panginoon. Amen mga kapatid? It is a personal question and practical question and a promise question na sabi niya, what? Isang katanungan. Amen? Nag-iisip siya. Ano? Amen? Shall I render? Ano yung may papangako ko? Ano yung may susumuli ko? Sa lahat ng kabutihan ng Diyos para sa akin. Naniniwala ko, ang dami na natin pinaginabangan sa Diyos. Amen. Ang Diyos ba nakinabang na sa atin? Amen mga kapatid? Ano ba kailangan ng Diyos sa atin? Kung mag-iisip tayo ng isang bagay na may susukli natin sa Diyos, ano ba yun? Ano bang bagay na may susukli natin sa Diyos? Kasi si David, hindi rin niya alam kaya nagtatanong siya. Amen? Sa kabila ng siya niligtas, sa kabila ng na-realize niya lahat ng kabuti ng Diyos, actually, mababasa natin, di ba? Nasabi ni David, ako'y naging bata, tumanda, hindi ko nakita na pinabayaan ako ng Panginoon. Amen mga kapatid? Sabi niya, ako'y nagpapastol lang ng tupa, pero may plano palang Diyos sa akin. Mga kapatid, nilagay ako sa palasyo. Tama? Ibig kong sabihin, si David, iniisip din niya, ano ba yung bagay na may susukli ko sa Panginoon? Ano ba yung bagay na may papangako ko sa Panginoon? Kasi para mo sinasabi ni David,
kailangan ng fortune. Hindi naman niya kailangan ng mga bagay-bagay. Mayaman ng Diyos. But I believe, mga kapatid, there is only one thing that we can render, that we can to give to the Lord. Amen, mga kapatid? And that is only 4 letters. And you know what is that? And that is life. Amen? And that is life. L-I-F-E. Meron pa bang tayo na ibibigay na kailangan ng Diyos maliban sa buhay natin? I believe kung meron tayo pwedeng ibigay, pwedeng may isuri sa Panginoon yung buhay natin. Tama po ba mga kapatid? That is the only thing that we can render to the Lord. Amen? Our life, our only life. Because once, mga kapatid, tayo kinuha ng Panginoon dito sa lupa. Lahat tayo ganito, hindi tayo makapaglingkod dito sa lupa. Tama po ba mga kapatid? Kaya sabi ni David, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Number 1. Amen? So that is life. So life means L. Mga kapatid, makita po natin, it stands for the word life. Buhay. Iba, mga kapatid, hindi kailangan ng Diyos ang material na bagay. Kaya nga sabi ko, kung pag-usapan ay material na bagay, at yun ang kailangan ng Diyos, kawawa yung mga walang material na bagay. Wala silang may bibigay. Kaya nga tama yung buhay na ibigay natin sa Diyos. Amen? Para yung meron at walang material, parehas silang may buhay na pwedeng ibigay sa Panginoon. Tama mga kapatid? At tandaan po natin, ang Diyos ang nagbigay ng buhay natin. Wala po sinong ditong nag-exist lang. Wala po ditong basta sumulpot lang. Amen? God is the one, mga kapatid, who created us, na nagbigay ng buhay sa atin. Hindi natin hawak ang buhay natin. Tama? Hindi natin pagmamay-ari ang buhay natin. Tama mga kapatid? Kahit kaano natin ingatan ang buhay natin, Diyos pa rin ang may kontrol niyan. Tama po ba mga kapatid? Yung buhay natin. Kaya sabi ng Bible in James chapter 14, mga kapatid, James chapter 4 in verse 14. Sabi ng Bible, magbasa tayo ng ilang mga talata. Okay. James chapter 4 in verse 14. It says, mga kapatid, whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? Isang katanungan. For what is your life? Could you ever, mga kapatid, na tinanong din yung tanong na yun, ano ba yung buhay ko? Yes, niligtas ako ng Panginoon. Yes, pupunta ako sa langit, pero ano ba yung buhay ko? Tama? Dito, kausap dito ni James yung mga mananampalataya. Sabi niya, ano ang buhay ninyo? Kasi maraming mananampalataya na hindi naintindihan na pagkatapos niligtas ng Diyos yung buhay nila, ayaw ibalik yung buhay nila para ipagamit sa Panginoon. Tama? Kaya dito, generally, sabi ni James, mga kapatid, kahit ligtas kayo, yung buhay ninyo, ipagamit ko sa Diyos. Kahit ligtas kayo, yung buhay ninyo, walang nakakaalam dyan. Pwedeng mamaya, pwedeng bukas, pwedeng sa makalawa, pumanaw tayo dito sa lupa. Kaya sabi niya, for what is your life? Then it is even a vapor that appeared for a little time, and then what? Vanish it away. Mamaya malakas ka. Sa mga sunod, nahina ka. Tama? Kaya na, nag-friend niya kami ni Brother Efraim, maaga dumating din. Yung kapatid niya, na-stroke. Tama po Nanay Diring, alam niyo, na-stroke, diba? Kagabi lang. Kanina lang. Oh. Tama? Yun ang buhay. Ewan mga kapatid, walang nakakaalam. Tama? Pero the point is this, sabi dito mga kapatid, yung buhay natin, yun yung pwede natin ibigay bilang pasasalamat sa Panginoon. Amen? Paano natin ibibigay ng pasasalamat sa Panginoon? Ayaw natin ipagamit ng tama sa Kanya. Buti pa minsan sa mundo, pinapagamit natin. Buti pa minsan sa mga bagay na walang kabuluhan, inubuhos natin ang lakas natin. Buti pa sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, pinapagamit natin. Kapatid, samantalang sa Diyos, siya yung nagbigay niya. Amen mga kapatid? And sabi ng Bible, Hebrews chapter 9 verse 27 mga kapatid, for it is appointed unto man once to die. Amen? Tama? After this the judgment. In Job chapter 14 in verse 1. Job chapter 14 verse 1.
Ito natin. Job chapter 14, verse 1. Sabi diyan sa Job chapter 14. It says, man that is born of a woman. Hindi po sinabi diyan mga kapatid. Maliwanag po diyan, man that is born of a woman. Lahat ng ipinanganak sa babae. Ano sabi? Is of what? There were few. Ibig sabihin, lahat ng pinanganak sa babae, konti lang ang ibubuhay dito sa mundo. Amen mga kapatid? Konti lang ibubuhay dito sa mundo. Sabi ng Bible, Proverbs chapter 27 in verse 1. Proverbs chapter 27 verse 1. It says, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Hindi na yan? Sabi doon, huwag natin ipagmayabang ang bukas sapagkat wala nakakaalam kung pwede mangyari. Tama mga kapatid? Kaya nga po, ang buhay na ito na ibinigay ng Diyos, hindi niya niligtas ito para maging hambog tayo. Hindi niya binigay itong buhay na ito mga kapatid para ipagamit natin sa mundo, kundi binigay itong buhay na ito for us to realize na ibabalik natin sa Panginoon. Kaya nga niligtas ng Diyos para yung buhay mo magbigay puri sa Kanya. Kaya nga binago ng Diyos para yung buhay mo magbigay karangalan sa Kanya. Tama mga kapatid? That's why sabi ni David, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Amen? Ilang taon na tayo nagbubuhay? Kulang pa ba yung kabutihan ng Diyos? Ilang taon na tayo nag-exist sa mundo? Hindi pa ba sabat ang biyaya ng Diyos? Para hindi natin ma-realize, ipagbalik sa Panginoon ang buhay natin. Kailan pa ba natin ibabalik ang buhay natin? Kapag mahina na tayo, kapag may karamdaman na tayo, kapag hindi na natin kayang tumayo, hindi na natin kayang gumalaw. Yun ba yung klaseng buhay na isusumuli natin sa Diyos? Kailan mga kapatid? Panginoon, magtatapat na ako. Panginoon, magsisimba na ako. Panginoon, maglilingkod na ako. Ang kapatid, sinayang natin ang buhay natin. Amen? Pagkatapos doon sa papunting panahon na lamang doon mo iisipin, ibigay mo yung buhay mo sa Panginoon. I believe, hindi naman i-reject ng Panginoon yun. Pero mga kapatid, unfair naman sa Panginoon. Amen? That's why I'm always encouraging you, young people. Habang malakas kayo, magpagamit kayo sa Diyos. Habang malakas kayo, maglingkod kayo sa Diyos. Hindi habang buhay, magiging young people kayo. Hindi habang buhay, mananatiling ganyan yung lakas ninyo. Darating ang araw, manghihina din kayo. Amen mga kapatid? Hindi habang buhay, malakas kami. Darating ang araw, makita nyo, ugod-ugod na rin kami dito. That's life. Amen mga kapatid? And sabi ni David, what shall I render unto the Lord? Amen? Kung anong meron tayong pwedeng ipagamit yung buhay natin sa Panginoon. Amen? Number 2, not only our life, but also letter I, kapatid, our income. Amen? Meron pa bang ibang bagay na pwede natin maibigay sa Panginoon maliban yung ating buhay? I believe income, this will be our resources. Tama? Our income, yung pinagkakakitaan natin, yung nahawakan natin, yung trabaho natin, yung mga resources na meron sa atin, yan ang isang bagay, although hindi kailangan ng Diyos, mayaman ng Diyos, but I believe, kung tama yung naisipan natin, yan yung isang bagay na may susumligin natin sa Panginoon. Tama? Huwag natin sasabihin, hindi, nag-aral kasi ako, hindi, dapat lang kasi malaki ang sweldo ko. Lahat ng iniisip natin, darating pa rin doon sa dulo ng conclusion. Sa Diyos pa rin galing yan. Bakit ka nakakapagtrabaho? Sinagbigay na lakas. Ikaw ba'y nagbabayad ng lakas mo? Tama? Sa trabaho, inuubos mo ang lakas mo. Tama? Pero ang tanong, sino ba nagbibigay ng lakas sa'yo para ubusin mo sa trabaho? Di ba ang Panginoon? Naintindihan po ba natin mga kapatid? Kaya sabi ng Bible mga kapatid, in Psalms chapter 24 in verse 1. Psalms chapter 24. Okay, sabi dito ng Bible, in Psalms 24, sabi ng Psalmist, it says, mga kapatid, the earth is the Lord's, amen?
and the fullness thereof. Ano sabi? The world and they that dwell therein. Ang mundo ay sa Panginoon. At lahat ng mga bagay na nandito sa mundo, sa Panginoon. Meron ka bang pagmamayari? Meron ba tayong pagmamayari dito sa mundo? Ang sabi po ni Job maliwanag, "Kung akong pinanganak, kung din akong babalik." Tama? Wala tayong pagmamayari nung sinilang tayo dito. Amen mga kapatid? At huwag natin ipagmamalaki ang mga resources na meron sa atin. Kasi kapag namatay tayo, hindi yan kailangan ng Diyos sa langit. Tama? Gusto lang ng Diyos, kaya tayo pinagkakatiwala ng mga bagay-bagay is to enjoy those things, mga bagay na sa buhay natin na naibabalik natin ang tama sa Panginoon. Amen mga kapatid? Kaya sabi ng Bible in 1 Timothy chapter 6 verse 7. 1 Timothy chapter 6 verse 7. First Timothy chapter 6 verse 7. Ang sabi po dito mga kapatid, ay verse 6 muna, ng chapter 6. Verse 7 dyan, but godliness with contentment is great gain. Verse 7, ang sabi, for we brought nothing into this world, and is certain we can carry nothing out. Kaya sasabihin mo, pag namatay ka, may dadali ka sa langit. Wala tayong dadali sa langit. Amen mga kapatid? Maliwanag po ang sabi dyan. We brought nothing. Wala tayong dala-dala dito. Then, and it's certain we can carry nothing out. Wala tayong may dadalhin. Ang sabi doon, mga kapatid, and having food and raiment, let us be with content. Verse 9, but they that will be rich fall into temptation and snare, and to many falls and lust, which draw man in destruction and perdition. Verse 10, for the love of money is the root of all evil. So maintindihan natin ulit mga kapatid, hindi po masama ang pera. Hindi kaaway ang pera. Hindi kaaway yan. Yan ay bigay ng Diyos. Amen? Ang masama, kung yun ang magiging Diyos natin, ang pera, at hindi na po ang Panginoon. Ang masama, kung ang Diyos, mga kapatid, ang pera, ang sa magiging Diyos-Diyosan natin, mas iibigin natin, mas uunahin natin, kaysa sa Panginoon, yun ang hindi po mabuti. Amen mga kapatid? Amen po ba? Napakaliwanag mga kapatid. Hindi ba napakasarap isipin, mabuhay tayo dito sa mundo, hindi man tayo mayaman, wala man tayo maraming pera, pero nai-enjoy natin bawat single na meron sa ating pera. Amen. At alam mo, naibibigay mo sa Panginoon. Amen. Alam niyo, hindi naman tayo kinukuhanan ng Diyos. Listen to me very carefully. Hindi ako lagi nagtuturo dito ng giving para kumanan po kayo ng pera. Hindi ako lagi dito nagtuturo ng patungkol sa income para ubusin yung sweldo ninyo. Tinuturuan po kayo for you to realize na mas mahalaga ang Diyos kaysa sa pera ninyo. Para ma-realize ninyo mga kapatid na kung merong mga resources sa atin, hindi kinukuhanan ng Diyos, tinuturuan lamang tayo na magkaroon tayo ng bahagi sa Kanya. Amen. Kasi kung isipin natin, as I said, lahat pa rin babalik sa Panginoon. Amen? Kaya ka nga nagtatrabaho eh. Kasi binigyan ka ng trabaho ng Diyos. Tama? Lahat galing sa Panginoon. Kaya sabi ko mga kapatid, lagi anumang estado ng buhay ng mga kamit ninyo, ipayamanin man kayo ng Diyos, praise the Lord. Panalangin ko nga, mga young people, maging successful kayo someday, maging milyonaryo kayo, pero kayo maging madamo sa Panginoon. Tama? Panalangin ko, maging milyonaryo kayo na ginagamit ng Diyos yung pera ninyo. Lalo kayo pagpapalain ng Panginoon. Amen? Tama? O, ilang kayo mga young people, sumunod kayo ng 100,000. May bibili nyo na ako ng fortune. Walang masama. Have you ever that kind of decide? Ha? Walang masama. Alam niyo ang masama? Kung naubos yung pera niyo sa walang bentang bagay. Gasta-gasta tayo sa mga walang kabuluhang bagay. Tama? Amen mga kapatid? Minsan kapag gumagasta tayo sa mga bagay ng mundo, wala namang kakwenta-kwenta, wala namang pakinabang, hindi tayo nagre-reklamo. Pero pag din sa Panginoon magbibigay, reklamo tayo ng reklamo. Saan pa rin ko kaya mo? Amen mga kapatid? But the point is, ako panalangin ko pagpalain kailan ng Panginoon na ginagamit ng Diyos. Kasi walang kwenta yung pagpapala ng mabuto kung hindi ka nagamit ng Diyos. Sayang na.
Amen mga kapatid? Eh sabi po dyan, mga kapatid, for we brought nothing into this world and certain we can carry nothing out. Wala tayong madadala. Tama? Kahit ilagay mo yan 1,000,000 mo sa kabaho mo, hindi mo na alam kung ano paggagawin ng mga anak mo dyan, mga pamilya mo dyan. Pag namatay ka na, wala na. Tama mga kapatid? Kaya nakakalungkot minsan pag hindi natin nagamit ng tama at hindi natin naituro ng tama ang paano paggagasta ng tama sa pera at lalo sa Panginoon, nagiging dahilan para pinag-aawa-awayan ng kamag-anak, ng mag-aasawa, ng magkakapatid, ng magpapamilya. Sana mamatay na yun para makuha na namin yung yaman. Di ba? Tagal naman mamatay yan, nahinip na ako para pagati-ati na namin yung mga tama mga kapatid. Hindi nakakatulong din minsan. Minsan dahil sa pera, nagkakasira-siraan. Tama? Amen po ba? Mga pamilya hindi magkakasundo dahil sa pera. Magkakapatid, nag-aaway-aaway lang dahil sa pera. Amen mga kapatid? I remember yung dating tinutuluyan nila brother namin. Magkapatid yun, nag-aaway dahil sa bayad ng upa. Kausap nila brother Darwin, yung isang matinong dumating yung isa. Nabutan ko pa yung magulang mo, di ba? Nakailata na naka-oxygen. Nabutan ko pa yun. Namatay. Ito naman, madamay. Binasag yung tinutuloy, binasag yung inupahan nila. Napikong si Brother Darwin. Bahala na nga dyan, bibili na ako ng bahay. Bay, nakabili na ng bahay. Ang daming tao pa, hanggang sa taas. Pero the point, dahil sa pera, minsan kinakalimutan, magkadugo sila. Amen mga kapatid? Kaya nga mga kapatid, ito yung paalala ng Panginoon sa atin. Ang sabi ni David, what shall I render? Anong may susukuli ko sa kanya? Hindi naman kinukuha ng Diyos kung meron ka. Tinutuwan lang tayo ng Diyos para natin may balik yung para sa kanya. At kapag natutunan natin yun, ibabalik din naman ng Diyos. Tandaan yun, hindi kinukuha ng Diyos yan. Tinuturuan lang tayo magbalik. Kasi pag natutunan natin yun, ibabalik din niya sa'yo. Routine lang yan mga kapatid. Amen po ba mga kapatid? Sabi ko, kung kayo nagrereklamong malaki yung binibigay niyo sa church, Pastor, malaki naman ang test ko, nagreklamo naman ako. Siya, sige, pag-pray natin, lumiit yung income mo. Pag maliit yung income mo, maliit yung test mo. Diba? Ganun lang naman yun eh. Reklamo tayo malaki yung binibigay. Pag-pray natin lumiit yung income mo, para maliit yung ibibigay mo. Tama? Kaya pag-pray lagi natin, kaya huwag kayo magreklamo kung malaki na ibibigay niyo. Ibig sabihin, malaki yung binibigay ng Panginoon sa inyo. Tama? Ibig kong sabihin, mga kapatid, ay mas ginagamit kayo ng Panginoon. Kaya sa mga nakakaluwag, nakakapagbigay, huwag kayong magreklamo lagi. Lagi na lang kami nagbibigay. Lagi hindi po. Isipin nyo, papahalad kayo. Kayo ginagamit ng Diyos. Amen po mga kapatid? So sabi ko yan, not only our life, but also our income. Yung mga resources natin. Tama? Matutunan natin ibalik sa Panginoon. Kasi naniniwala ko, mga kapatid, katulad po ni David, ang sabi niya, what shall I render unto the Lord? Ano sabi doon? For all. The word all, lahat. Marami na pong pinakinabangan si David sa Panginoon. Naniniwala ko mga kapatid, marami na tayong pinakinabangan sa Panginoon. Minsan nga, ang dami-dami minsan, mga kapatid, nagrereklamo tayo sa Panginoon, ang dami nating hiningi na hindi ibinigay ng Diyos. Balik na rin mo kaya. Kung hindi nyo naisip, baka maraming binigay ng Diyos na kahit hindi nyo hiningi. Kasi meron mga taong humihingi para sa inyo. Amen mga kapatid? Minsan magugulat na lang tayo, meron tayong mga blessing na dumarating, meron mga pagpapalang dumarating sa panahon na wala tayo, kumikilos ang Panginoon. Amen? Sa panahon na wala tayong pang budget, kumikilos ang Panginoon. Paggawa ng Panginoon yan. Amen mga kapatid? Para ipakita sa atin, lagi siyang nandyan at pinangako niya, hindi kanya pababayan at hindi kanya iiwan. Amen po mga kapatid? Kaya po mga kapatid, not only our life but also our income. Amen? Matutunan natin. Then, letter F. Okay? There's only 4 letters na pwede natin ibigay sa Panginoon yung ating life. Life, letter I, income, letter F, you know what is this? Faithfulness. Katapatan. Anong may susukuri mo sa Panginoon?
pagkatapos kanya naligtas, hindi ba dapat katapatan sa Panginoon? Amen? Nakakalungkot naman, niligtas tayo ng Diyos, isusukli natin mga kapatid, unfaithfulness. Amen? Pagkatapos tayo binago ng Diyos, pagkatapos tayo pinagpala ng Diyos, ibabalik natin sa Kanya unfaithfulness. Hindi tayo magtatapat, hindi tayo magsisimba, hindi tayo magpapagabot, hindi tayo maglilingkod. Mga kapatid, yan ba yung klase ng buhay na babalik mo sa Panginoon? Amen mga kapatid? Salamat ka nga kahit hindi ka nagsisimba, binubuhay ka ng Diyos. Ha? Amen? Sa punong nga ng Biblia, yung mga nagsisinungaling sa pagbibigay, pinapatay ng Diyos. Kaya si Sapphira at si Anaya, nagbenta sila ng lupa, nagsinungaling sila sa banal na espiritu. Tama? Kasi usapin doon, pagbebenta nila, ibibigay nila sa mga paan ng mga alagad, para magamit ng mga alagad. Nagsinungaling sila. Alam, ginawa ng Panginoon, ang despot, pinatay sila. Eh, gusto yung gano'n? Kaya salamat na lang, ang Diyos ay hindi na gano'n. Gracious ang Panginoon. Amen mga kapatid? Kaya po, anong isusukli natin? Hindi ba dapat katapatan? Na araw-araw sa kabila nating mga kakulangan, sa kabila ng ating mga kasalanan, sa kabila ng mga ating mga pagkakamali, minsan mga bagay na hindi natin nagagawa sa Panginoon, napakatapat pa rin ng Diyos. Tama? Sabi ng Bible, di ba? Great is thy faithfulness, they are new every morning. Amen mga kapatid? Pag-gising mo nga sa umaga, abay, katapatan ng Diyos yan. Amen? Tama po ba? O nakakagagawa mo, anong mga ginagawa mo, katapatan ng Diyos yan. Iniingatan ka ng Diyos, katapatan ng Diyos yan. Nakakakain tayo, katapatan ng Diyos yan. Nakakapag-aral kayo, katapatan ng Diyos yan. Amen? Umaalis tayo, nakakabalik tayo ng ligtas, katapatan ng Diyos yan. Lahat ng ginagawa natin, katapatan ng Diyos. Amen. Tapos tayo, susukulihan natin ng unfaithfulness. Hindi ba ang sarap isipin, ang isusukuli natin, katapatan din naman. Amen mga kapatid? Number 4. Number 4. Lastly, so the only thing that we can render to the Lord is only 4 letters. And that is what? Life. Buhay. Letter L stands for life. Tama? Letter I stands for income. Kasi yun yung susunod. Letter F, faithfulness. Letter E, plan. Letter E, kapatid, example. Okay? Example. Simple lang ang tanong mga kapatid. Kung mamatay ka, anong halimbawa iiwan mo? Amen mga kapatid? Kung sakali, nabubuhay tayo dito sa mundo, anong halimbawa iniiwan natin? Tama? Amen po ba mga kapatid? Our example, yung ating pagiging magandang halimbawa. Tama? Marami mga Kristiyanong namatay, hindi naging mabuting halimbawa. Marami mga naging anak ng Diyos na namatay na hindi naging mabuting halimbawa kanilang patotoo. Nakakalungkot kung yung iiwan natin sa ibibigay natin sa Panginoon. Kaya sabi ng Bible, kung babasahin po natin mga kapatid, doon sa Psalms 116, kung itutuloy natin doon sa verse 15, it says, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Totoo po mga kapatid. Sabi ng Bible diyan, precious, amen, mahalaga sa harapan ng Panginoon na kapag yung mga anak niya ay namatay. Pero hindi pa po doon. Nang namatay ng may magandang halimbawa. Amen mga kapatid? Kasi kapag tayo namatay dito sa lupa, mga kapatid, makinig kayo mabuti, yung magandang ginagawa natin maray, hindi makakalimutan ng tao. At yung mga bagay na hindi naman natin, yung mga bagay na nagawa natin hindi maganda, baka minsan hindi rin makalimutan ng tao. Marami akong kilala mga Kristiyano na namatay na pag napag-usapan. Ang napag-usapan yung masamang ugali nila. Yung napag-uusapan yung pangit na buhay nila. Yung napag-uusapan yung hindi nila katapatan sa Panginoon. Amen mga kapatid? Gusto ba natin maging gano'n tayo? Yun yung isusukli natin sa Panginoon. Amen?
Sana kung meron tayong isusukli sa Panginoon, panalangin natin sa Diyos, Panginoon, bago mo kuhanin ang buhay, mamatay man ako, makapag-iwan ako ng magandang halimbawa. Amen mga kapatid? Matismisan mo ako ng mga dati kong kaibigan, maganda yung masasabi nila sa akin. Tama? Bakit naman? Kung Kristiyan tayo, namatay, ang bakit ang tinitismis sa atin? Ang kapal ka naman mo, makikipaglamay mo. May kakain pa. Buti na yan, kahit namatay na yan. Sisimba-simba pa na. Buti na sa rin. Pangit na nga lang ugali. Dapat muntay na natin. Nakakala mo, di ba? Amen mga kapatid? Kaya ang punto dito mga kapatid, ang sabi ni David, what shall I render unto the Lord? Gusto nyo ba yun ang isukli ninyo? Yung tayo ay darating ang araw, kuhanin man tayo ng Panginoon, o nabubuhay tayo dito sa lupa, na isusukli natin hindi magandang patotoo. Alam niyo, hindi naman tayo napupulaan eh. Hindi naman tayo nasisiraan. Ang nasisiraan yung pangalan ng Panginoon. Kung ikaw ay Kristiyano, wherever you are, dala-dala mo pagiging Kristiyano. Kaya nga, kung meron tayong mga bagay, meron mga tao hindi nakita maganda sa atin, mga mga tao, meron gustong masabi sa atin, hindi naman tayo naapektuhan marahil. Alam niyo, minsan nadadama yung pangalan ng Panginoon. Yan kasi pasimba-simba pa eh. Yan sinasabi ko na, kaya nga doon nagsisimba yan eh. Kristiyano pa naman yan eh. Di ba pangit sa tenga? Gusto ko, yun ang maging halimbawa. Amen mga kapatid? Amen po ba? Let us set a good, a great, a godly example. Amen? Sabi ng mga young people, kami na naman, hindi po. Mga matatanda, makinig kayo, senior citizen. Senior citizen na ng banata natin, ha? Ano yung mga young people? Senior citizen. Sino mga senior citizen dito? Sanay Carmela. Diba? Papako ko na kayo sa krus. Ibigay niyo yung buhay niyo eh. Mga senior. The point is this. Kayo mga senior, malaking respeto namin sa inyo. Tama? Pero isipin nyo, kung pinalagang ilalagay nyo sa mundo, practical, magtapat na kayo. Amen mga kapatid? Kung sabi mo, kung binigay lang ng Diyos 70 yung buhay, o ilan taon na kayo ngayon? 60, 65, ha? 62, 63. O ilan taon na nilalagay nyo kung sakali? Hindi pa ba kayo magtatapat? Amen? Mag-iiwan pa ba kayo ng isang example na hindi katapatan? Hindi ba, napakaganda kung bago man tayo kuhanin ng Panginoon, tayo yung ginagamit ng Diyos, magbigay ng mabuti na limbawa. Amen po ba mga kapatid? Ang mahirap, matanda na nga tayo, ayaw pa natin magtapat. Amen mga kapatid? Pastor, sabi mo, kayo na lang magsalita dito. Salita ng Diyos kung pinapangarap ko, wala akong pakilang, kahit masaktan kayo. Ako yung prinsipyo ko. Tama mga kapatid? Ang mahirap, edad na nga tayo, ayaw pa natin maglingkod. Masalamat nga kayo, kahit may edad na, nakakalakad pa kayo eh. Eh yung ibang may edad na, hindi na makalakad. May edad na, marami pang maintenance. May edad na, hindi na, tawag dito, yung stroke na yung kabilang ano. Eh kayo, kahit matanda, nakakapunta po kayo sa church. Take advantage nyo habang matanda po kayo, nakapunta po kayo sa church. Amen? Take advantage nyo kahit matanda kayo. Mga kapatid, alam nyo, malusog pa yung mga katawan nyo, ibigay nyo na sa Panginoon. Habang hindi pa matigas yung mga panyo, dali nyo sa church. Eh iba nga matanda na, pag gano'n na magsalita eh. Eh kayo, nakakapagsalita ka. Gamitin niyo pa kung matanda, pag-uli kayo sa Panginoon. Amen mga kapatid? Nakita ninyo yung punto ko mga kapatid. Yung iba matanda na, pilay-pilay maglakad. Marami nang nararamdaman. Stroke na, bedridden na. Di ba? Baka may epilepsy pa. O, nakapuro ng tungkol. Yung iba, dinadala, naka-wheelchair. Eh kayo, wala pa namang wheelchair. Wala pa namang tungkol. Hindi pa ba yung magtatapat siyang kalusugan na meron kayo ngayon?
Amen? Eh, yung isipin ninyo mga kapatid, may edad na ako, matanda na ako, konti na lang yung gugugol ko, magtatapat na ako sa Panginoon, ayaw kong sasayangin yung buhay ko, kung kuhanin man ako, naging mabuti na halimbawa ako sa mga anak ko, sa mga apo ko, sa mga kamag-anak ko, na mamamatay man ako, yun yung makita nila sa akin, na matanda na ako, matapat sa Panginoon. Amen. Tama mga kapatid? At least, makikita ng mga apo nyo, makikita mga anak, si Lola napakatapat sa Panginoon nung nabubuhay. Si nanay nung nabubuhay, kahit pa may sakit na, laging pumupunta sa church, napakatapat niya. Napagandang example ang iwan natin. Amen mga kapatid? Ang pangit naman, si Lola ang tanda-tanda na may jowa pa. Sabi niya, hindi, strict ang parents niya. Ha? Si Lola may asin pa. Pangit naman. O, di ba? Kasi nakakaloka minsan kasi pag nagsimula sa puno, madadama yung pamula. Di ba? Nalala ko yung napunta namin ni Brother Cleo. Di ba? Yung sa pinagod ng Belbon. Nung ni Ken ba yun? Nung nakapwentuan natin. Di ba? Dati napakatapat sa church. Nagsisimba sila mag-asawa. Naisasama yung mga anak. Nawala sa Panginoon. Ngayon, mula sa kanya hanggang pinakapo wala na sa Panginoon. Kasi maging gano'n ang example, naging example. Amen mga kapatid? Tama po ba? Yeah, the point is this mga kapatid. What shall I render unto the Lord? Sana, kung meron tayong may ibigay sa Panginoon, may susukli sa Panginoon, yung tayo mabuhay na magkaroon ng isang magandang halimbawa araw na lutuloy. Amen mga kapatid? Na kung saan maalala ng mga tao, makalimutan maraya yung pangalan mo, makalimutan maraya yung itsura mo, makalimutan maraya yung kung anong klaseng tao ka, pero hindi nila makalimutan kung anong paano ka naging nabuhay dito sa lupa. Tama mga kapatid? Eh si Lolo, nung nabubuhay siya, dahil kami sinasama sa church. Ang pangit naman, si Lolo, lagi kami binabawalan sa church. Si Lolo, lagi kami pinipigilan sa church. Di ba napaganda? Si Lolo nung nabubuhay, napakatapat sa church niya. Umulan, pumigat, tumulog, pag-tsunami, nasa church. Ganun. Napakatapat. Diba? Amen mga kapatid? Si Lola kahit naglalakad papuntang church, hindi niya hinihintay sa kitang pumunta pa rin sa church. What a good example. Amen mga kapatid? Hindi lang po sa kanila mga kapatid, sa atin po na. Kung meron tayong may susukli sa Panginoon, may babalik sa Panginoon, yung maganda halimbawa na iiwan natin dito sa lupa. Lahat naman tayo darating mamatay tayo balang araw. Tama mga kapatid? Pero hindi po issue kung kailan tayo mamamatay. Ang issue dito, mga kapatid, anong klaseng halimbawa ang iiwan natin pag namatay tayo? Tama? Darating araw, magiging story na lang tayo natin. May kwento na lang tayo na. Pero sana, meron tayong may pagpatuloy. Kahit isang bagay lang na matutunan nila sa atin. Isang bagay lang na maging halimbawa para sa atin. Amen? Si nanay, matapat sa church yan. Si tatay, kahit pagod sa trabaho yan, matapat sa church yan. Amen? Si Lola, napakatapat sa church niya. Amen mga kapatid, napaka-supported nila sa church. Yung family ko, napaka-supported sa church. Yung family ko, napaka-respetado sa church. Napaka-involved sa church. Hindi ko kapatid ang halimbawa mga kapatid na iiwan ko natin. Tama? Amen? Kasi mabanggit nila, akala mga negatibo ba? Sinanay, sugalera yun. Tayanan kaya sa loob, hindi naman nananalo. Si dati, lasinggero yun. Ano iwan natin? Tapos sasabihin natin, Kristyano tayo. Amen mga kapatid? Kaya po yun ay magandang paalala lang po sa atin. Amen? Tama? Sabi ng mga young people, yes, hindi na kami. I'm serious. Especially mga senior citizen natin. Hindi nyo ba naisip? At least kayo senior, nakakapunta pa sa church.
Senior, hindi pa kayo naka-wheelchair. Senior, hindi pa kayo nakatungkol ng marami. Senior, hindi pa kayo naka-stroke. At least, senior man kayo, kaya mo pumunta sa church. I-take advantage nyo yan. Magtapat kayo sa Panginoon. Amen? Tama mga kapatid? Kaya isipin, ito na lang yung buhay ko. Ano ba ang gagawin mo sa buhay mo? Ano ba ang gagawin mo sa buhay mo? Magpapakayaman ka pa ba? Bibili ka pa ba ng masarap na pagkain? Problema pag siya, maraming bawal. Tama mga kapatid? Hanggang amoy, tingin ka na lang sa masasarap na pagkain. Ipaubayan nyo na sa amin yan. Tama? Anong gagawin mo sa buhay mo? Hindi ba napaganda? Hindi pagtatapat mo na sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Kaya po, salamat sa Diyos na kung saan meron tayo mga nauna sa atin na maalala natin kung paano sila nagtapat sa Panginoon. Amen mga kapatid? Tama? Naalala ko yung kwento ni nanay niyo ba yung nanay Danday? Yung matapat sa Panginoon, di ba? Yung lola ni Sister Sheila. Kwento nila, talagang pag nagbasa daw ng Bible, kahit talagang hirap na hirap, binabasa na din. Flashlight lang ang ginagamit. Para lang makapagbasa yung nanay ni Danday, yung nanay ni lola ni Sister Sheila, nanay ni Danday. Matapat doon sa church, doon sa isang Baptist church, nung nabubuhay pa. Amen mga kapatid? Di ba kapag maalala yung mga katapatan nila na hindi natin makalimutan? Amen mga kapatid? Ako, yun yung gusto kong magkaroon tayo ng halimbawa kong gano'n. Amen? Yung sa pamilya ko, pamilya ni Mrs., yung yenan ko, nag-iwan siya ng magandang halimbawa sa mga anak. Problema sa side ko, walang magandang halimbawa ibinigay sa akin. Patarantaduan ng iniwan. Walang maalala naman, ginawa mo. Kaya gusto ko, saan ko simula? Gusto ko gano'n din lahat sa atin. Amen mga kapatid? Kasi ang punto, ang sabi ni David, ano may susukli ko sa Panginoon? Susukli mo pa ba ng isang buhay na sira ang patotoo? Isusukli pa ba natin yung buhay na hindi tayo magtatapat? Isusukli pa ba natin, ipagdadamo pa ba natin yung buhay natin na binigay niya sa atin? Ipagdadamo pa ba natin sa Panginoon yung mga bagay na pinagkakatiwala niya sa atin? Hindi naman niya kinukuha. Gusto lang natin matutunan, ibalik yung sa niya. Amen? Kasi yun yung bagay na pwede natin ibigay sa Panginoon. Kaya sabi ni David, mga kapatid, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Huwag mo munang tanungin yung asawa mo. Huwag mo munang tanungin yung katabi mo. Tanungin mo muna yung sarili mo. Tanong niya to, hindi kanino man. Tanong niya sa sarili niya. Kasi naniniwala ko, individually, nararanasan natin kung sinong Panginoon sa buhay natin. Amen? And individually, gusto ng Panginoon, ano may susukuin natin para sa Kanya. Meron ba tayo naisip? Sana yung buhay natin, yung income natin, yung faithfulness natin, at also yung ating example. Amen? Kaya kung natin tumayo, kaya kung manalangin. Let's pray. Panginoon, salamat po ng marami sa umaga nito. Salamat po sa inyong biyaya. We thank you, Lord, once again for reminding us. Katulad po ni David na isang katanungan, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Masalamat, Panginoon, sa lahat ng kabutihan mo sa buhay natin. Na hindi niyo po kami iniwan, hindi niyo kami pinagawa. Salamat sa mga pagpapala. And now, Lord, it is time to ask ourselves a question. What shall I render? At kung meron kami may ibibigay, it has only 4 letters, and that is life. Our life, our income, our faithfulness, and our example. Kaya Panginoon, this morning, help us Lord, help us. Habang ating mga ulo na ito, mga mata na lapit, I don't know kung paano Panginoon nangusap po sa atin, but katulad ni David, tanongin mo yung sarili mo. Huwag yung katabi mo, yung sarili mo. Ano ang may susukli ko sa Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan sa aking buhay? Kung meron man, you may come, manalangin tayo sa Panginoon. It is a personal question, a practical question, and also a promise question. Na mangako tayo sa Panginoon, Panginoon, ito yung may susukli ko sa inyo habang ako'y nabubuhay. Meron po ba? Amen. Amen. Sige po. Habang ang music ay tumutugtog, you may come, manalangin sa Panginoon. At di ko alam anong bagay na
na pwede natin ipangako sa Diyos. Hindi ko alam na yung bagay na pwede natin i-commit sa Panginoon this morning. But one thing for sure, meron at meron. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na wala tayong bibigay sa Panginoon. Marahil ang ating buhay, isa lang buhay, huwag natin sayangin. Marahil ang ating income, yung ating resources. Yes, hindi kailangan ng Diyos. But tinuturuan tayo ng Diyos na hindi tayo maging selfish. Kundi tinuturuan tayo ng Diyos na makapagpabalik ng kung ano para sa Kanya. Yung ating faithfulness, yun ba yung isusukli mo sa Diyos? Unfaithfulness sa Kanya. Samantalang ang Diyos napakatapat sa iyo, napakatapat sa buhay natin araw-araw. Sana huwag natin sayangin. And also our example. Yan ba yung gusto mong isukli sa Panginoon, isang patotoong hindi maganda? Isang patotoo na we are claiming that we are a Christian, claiming that we are a child of God, claiming that we are going to heaven someday. Pero yung buhay natin parang iba. Hindi yata natutugma doon sa sinasabi natin na kaya ng Diyos. Hindi yata tumutugma doon sa sinasabi natin na kayo pupunta namin. Hindi ba napakaganda if we are claiming that we are a child of God? Makapag-iwan tayo ng isang magandang halimbawa. Isang halimbawa na tutularan ng ating mga anak. Isang halimbawa na tutularan ng ating mga apo, ng ating mga mahal sa buhay. And someday, if they will remember our names, maalala nila yung ating katapangan. Maalala nila yung ating iniwang magandang halimbawa para po sa kanila. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Panginoon, salamat sa paalala niyo po sa amin. Salamat po sa mga mensahe. Nawa, Panginoon, hindi paalala po. Hindi ko po alam ano yung mga pangako ng bawat pangalan ninyo. But Lord, dalangin po namin na ito po ay naging way para ma-realize namin na ibigay ang aming buhay sa lahat ng inyong kabutihan sa buhay po namin. Maraming po salamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. We now take your seat. Amen. Amen.